Hello mga bata, narito na naman tayong muli. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa direksyon. Ang araling ito ay naglalayon na maipamalas mo ang pag-unawa sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyong iyong kinabibilangan at ayon sa katangiang geographical nito. Inaasahang masusuri mo ang katangian ng populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lalawigan batay sa edad, sa kasarian, sa etnisidad, at relihiyon. Sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang talata sa ibaba. Saan ba matatagpuan sa mapa ang iyong lalawigan? Paano tutukuyin ang lokasyon ng mga karatig lalawigan sa Calabarzon? Makikita sa mapa ang pangunahin at pangalawang direksyon at ang distansya ng mga lugar sa isa't isa. Upang mas madali mong matukoy ang kinalalagyan ng isang lugar, kailangan mong pag-aralan at maintindihan ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Kung ang lugar ay nasa pagitan ng hilaga at silangan, sinasabing ito ay nasa hilagang silangan or HS. Kung ang lugar ay nasa pagitan ng timog at silangan, ang kinaroroonan nito ay nasa timog silangan or TS. Samantala, ang direksyon sa pagitan ng timog at kanluran ay timog kanluran or TK. Sa hilagang kanluran or HK naman ang nasa pagitan ng hilaga at kanluran. Masdan ang compass rose na may pangunahin at pangalawang direksyon. Pagmasdang mabuti ang mapa ng Rehiyon 4A Calabarzon sa ibaba. Masdan ang compass rose na may pangunahin at pangalawang direksyon. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Piliin sa loob ng kahon ang salitang inilalarawan o binibigyan ng paliwanag. Isulat ang sagot sa sigutang papel. Mga nilalaman sa loob ng kahon. Ang compass rose, north arrow, ordinal, pangalawang direksyon, at cardinal. Number 1. Ang mga pangunahing direksyon ay tinatawag ding blank na direksyon. Number 2. Ang simbolo na nagpapakita ng cardinal na direksyon sa mapa at ginagamit ng mga scouts ay ang blank. Number 3. Ang hilagang silangan at timog kanluran ay halimbawa ng blank. Number 4. Ang blank ay ginagamit sa mapa upang ituro kung saan ang hilaga. At number 5. Tinatawag ding blank ang pangalawang direksyon. Iwasto naman natin ngayon ang inyong mga kasagutan. Number 1. Ang mga pangunahing direksyon ay tinatawag ding cardinal na direksyon. Ikalawa, ang simbolo na nagpapakita ng cardinal na direksyon sa mapa at ginagamit ng mga scouts ay ang compass rose. Ikatlo, ang hilagang silangan at timog kanluran ay halimbawa ng pangalawang direksyon. Ikaapat, ang north arrow ay ginagamit sa mapa upang ituro kung saan ang hilaga. At ikalima, tinatawag ding ordinal ang pangalawang direksyon. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay, binabati kita. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Gamit ang mapa ng Rehiyon 4A Calabarzon sa ibaba, pagmasdang mabuti ang mapa at pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa sigutang papel. Gamit ang mapa ng Rehiyon 4A Calabarzon sa ibaba, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Anong lalawigan ang nasa hilaga ng Laguna? A. Ang Batangas. B. Ang Cavite. C. Ang Quezon. At D. Ang Rizal.
Number 2. Ang lalawigan na nasa timog silangan ng Laguna ay ang blank. A. Ang Batangas. B. Ang Cavite. C. Ang Quezon. At ang D. Rizal. Ikatlo, anong lalawigan ang nasa timog ng Rizal? A. Ang Batangas. B. Cavite. C. Ang Laguna. At D. Quezon. Ikaapat, anong looke ang nasa timog ng Quezon? A. Laguna de Bay. B. Lamon Bay. C. Taal Lake. At D. Ang Tayabas Bay. Ikalima, anong direksyon ang kinaroroonan ng lalawigan ng Cavite? A. Sa Hilaga. B. Kanluran. C. Silangan. At D. Ang Timog. Iwasto naman natin ang inyong kasagutan sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Number 1. Anong lalawigan ang nasa hilaga ng Laguna? Ang sagot ay D. Ang Rizal. Number 2. Ang lalawigan na nasa timog silangan ng Laguna ay C. Ang Quezon. Ikatlo, anong lalawigan ang nasa timog ng Rizal? Ang sagot ay C. Ang Laguna. Ikaapat, anong looke ang nasa timog ng Quezon? Ang tamang sagot ay D. Tayabas Bay. At ikalima, anong direksyon ang kinaroroonan ng lalawigan ng Cavite? Ang sagot ay B. Kanluran. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. Sunod naman ay ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Saang direksyon sumisikat ang araw? A. Sa kanluran. B. Sa silangan. C. Sa timog. At D. Sa hilaga. Ikalawa, ano ang tawag sa mga sagisag na ginagamit sa mapa? A. Compass rose. B. Direksyon. C. Pananda. At D. Simbolo. Ikatlo, ang hilaga, timog, kanluran, at silangan ay tinatawag na mga blank. A. Compass rose. B. Pangalawang direksyon. C. Pangunahing direksyon. At D. Pangatlong direksyon. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang mahanap ang tamang direksyon ng iyong patutunguhan? A. Compass rose. B. Globe. C. Mapa. D. Arrow. At ikalima, anong direksyon ang nasa pagitan ng hilaga at silangan? A. Hilagang silangan. B. Hilagang timog. C. Timog silangan. D. Hilagang kanluran. Iwasto naman natin ang inyong sagot sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Number 1. Saang direksyon sumisikat ang araw? Ang sagot ay B. Sa silangan. Ikalawa, ano ang tawag sa mga sagisag na ginagamit sa mapa? Ang sagot ay A. Compass rose. Ikatlo, ang hilaga, timog, kanluran, at silangan ay tinatawag na mga blank. Ang sagot ay C. Pangunahing direksyon. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang mahanap ang tamang direksyon ng iyong patutunguhan?
Ang sagot ay C. Mapa. At ikalima, anong direksyon ang nasa pagitan ng hilaga at silangan? Ang sagot ay C. Timog silangan. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. May apat na pangunahing direksyon sa pagtukoy ng kinalalagyan ng isang lugar o pook. Ang mga ito ay hilaga or north, timog or south, silangan or east, at ang kanluran or west. Masdan nyo naman ang compass rose. Ipinapakita ng compass rose ang cardinal na direksyon. Ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Laging nakaturo ito sa hilaga. Ang nasa ibaba naman ay ang north arrow. May mga mapa naman na gumagamit ng north arrow upang ituro kung saan ang hilaga. Masdan nyo naman ang larawan sa ibaba. Ito ay ang mga pangalawang direksyon o ordinal na direksyon. Ang ibig sabihin ng HS ay hilagang silangan or nasa pagitan ng hilaga at silangan. Ang ibig sabihin naman ng HK ay hilagang kanluran or nasa pagitan ng hilaga at kanluran. Ang TS naman ay nangangahulugan ng timog silangan or ito ay nasa pagitan ng timog at silangan. At ang TK ay timog kanluran or direction na makikita sa pagitan ng timog at kanluran. Gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Iguhit ang mga panandang ginagamit sa pagtukoy ng direksyon. Gawin ito sa sigutang papel. Number 1. Compass. Number 2. Compass rose ng pangunahin at pangalawang direksyon. Number 3. North arrow. Ilagay kung saang direction ito nakaturo. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. Sagutan naman natin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, alin dito ang pananda para sa hilagang kanluran? A. Ang HK. B. Ang HS. Sa C, ang TK. At sa D, ay TS. Ikalawa, bawat mapa ay may simbolo o sagisag na palaging nakaturo sa direksyong blank. A. Sa hilaga. B. Sa kanluran. C. Sa silangan. At D. Sa timog. Ikatlo, madaling hanapin ang kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng blank. A. Gamit ang guhit. B. Ang larawan. C. Ang mapa. At D. Ang panturo. Sa ikaapat, ano ang ibang tawag sa pangunahing direksyon? A. Vicinal. B. Cardinal. C. North arrow. At D. Ordinal. At sa ikalima, ang pangalawang direksyon ay tinatawag ding blank. A. Vicinal na direction. B. Cardinal na direction. C. North arrow. At D. Ordinal na direction.
Iwasto natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Una, alin dito ang pananda para sa hilagang kanluran? Ang sagot ay A, ang HK, sa ikalawa. Bawat mapa ay may simbolo o sagisag na palaging nakaturo sa direksyong blank. Ang sagot ay A, hilaga. Ikatlo, madaling hanapin ang kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng blank. Ang sagot ay mapa. Ika-4, ano ang ibang tawag sa pangunahing direksyon? Ang sagot ay B, cardinal. At ika-5, ang pangalawang direksyon ay tinatawag ding blank. Ang sagot ay D, ordinal na direksyon. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Sagutin ng opo o hindi po ang mga sumusunod. Gawin ito sa kwaderno. Number 1. Sinasabi ba ng direksyon ang dakong kinaroroonan? Number 2. Sa silangan ba sumisikat ang araw? Number 3. Pangunahing direksyon ba ang timog silangan? Number 4. Ang kanluran ba ay pangalawang direksyon? Iwasto naman natin ang inyong mga sagot. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Number 1. Opo, sinasabi ng direksyon ang dakong kinaroroonan. Number 2. Opo, sa silangan sumisikat ang araw. Number 3. Hindi po pangunahing direksyon ang timog silangan. Number 4. Hindi po pangalawang direksyon ang kanluran. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. At para sa huling gawain, sagutan ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Ang pag-alam ba ng lokasyon ng iba't ibang lugar sa pamayanan ay tanda ng pagpapahalaga mo sa pook na tinitirhan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Isulat ito sa sigutang papel. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, mahusay. Binabati kita. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli. Please don't forget to like and subscribe, Lens Chi Official, at huwag niyong kalimutang i-share. Thanks for watching.